Naisip mo ba na may isang paanyaya na laging bukas para sa'yo? Lalo na sa mga panahon, pakiramdam mo wala ka ng ibang malapitan, pag-usapan natin ngayon kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng makapangyarihang paanyayang ito, ang paglapit sa trono ng biyaya ng Diyos. At dito mismo nagsisimula ang lahat. Pansin nyo ha, hindi ito isang mungkahi lang. Ito ay isang utos, isang agarang paanyaya. Malinaw na sinabi, huwag na tayong mag-atubili. Parang sinasabi na bukas ang pinto, lalong-lalo na sa tuwing kailangan natin ng habag at tulong, walang kahit anong kondisyon. So yon ang malaking tanong, di ba? Kung bukas naman pala ang pinto, paano ba tayo papasok? Paano tayo tutugon? Hindi ito tungkol sa isang magic formula o tamang mga salita, kundi tungkol sa tamang postura ng puso. Ating alamin kung paano. Okay, unang-una sa lahat, kailangan nating maintindihan kung bakit may paanyaya in the first place. Ito'y dahil ang Diyos na nag-aanyaya sa atin ay hindi isang malayong hari na walang pakialam. Siya ay isang Diyos na kilalang kilala na tayo at heto pa, sabik na sabik tayong pakinggan. Grabe, isipin mo to. Sobrang personal ng paanyayang to. Bago pa man tayo bumibkas ng kahit isang salita, nakikita na pala niya kung ano ang nasa kaloob-loban niyang puso natin. Nababasa niya yung mga pinakamatinding hangarin ng kaluluwa natin, kahit yung mga bagay na hindi natin kayang ipaliwanag. So walang puwang para sa pagkukunwari. So paano na tayo lalapit? Well, ang unang bilin ay ito, lumapit ng may katapangan. Teka, parang ang bigat ng salitang yan, no? Katapangan sa harap ng Diyos? Ano ba talaga ang ibig sabihin nito? At napakahalaga ng paglilinaw na to, kasi yung katapangan na hinihingi sa atin, hindi ito kayabangan, hindi ito pagmamalinis o pag-asa sa sarili nating kabutihan. Sa halip, ito'y isang katapangan na nakaugat sa pananampalataya kay Kristo. Nagmumula ito sa pagpapakumbaba at sa lubos na pagtitiwala sa tulong ng Diyos, hindi sa sarili nating kakayahan. Dito nakasalalay ang lahat. Ang kumpiyansa natin, wala sa ating mga nagawa, wala sa ating pagiging karapat-dapat. Ang katapangan nating lumapit ay nakatayo sa isang napakatibay na pundasyon, yung kabutihan at katuwiran ni Kristo. Dahil sa ginawa niya para sa atin, pwede tayong lumapit. At ito yung pangalawang paraan na konektado sa una. Magtiwala tulad ng isang bata. Alam mo yung isang bata na tumatakbo sa magulang niya? Walang duda, di ba? Buong-buo ang tiwala na tutulungan siya, na hindi siya itataboy. Ganyan daw dapat ang paglapit natin sa Diyos. Simple lang, direkta at punong-puno ng pananalig. So paano to gawin sa practical na paraan? Eto, 3 simpleng hakbang. Una, sabihin mo ang lahat. Walang itinatago, maliit man o malaki. Pangalawa, manalig ka sa tulong at kapatawaran niya na alam mong handa niyang ibigay. At pangatlo, humingi ka mula sa kanyang karunungan na hindi nauubos. Simple pero napakalalim. At ito ang resulta. Ang ganitong paglapit, hindi lang to para gumaan ang pakiramdam natin. Nagbibigay ito ng tunay na kalakasan. Sa bawat paglapit natin sa kanya, pinapalakas nito ang ating kaluluwa para labanan ang tukso at harapin ang mga hamon ng buhay. Nagiging sandata natin ito. At habang nagtitiwala tayo na parang bata, may nagbabago sa atin. Hindi lang tulong yung hinahanap natin, nag-iiba rin yung hinahangad natin. Dito, inaanyayahan tayong magkaroon ng malalim na pagkagutom at pagkaawa, hindi lang para sa mga biyaya, kundi para sa katuwiran mismo. Napakaganda ng paglalarawan na ito, no? Isipin mo ang isang usa na uhaw na ang tanging nasa isip ay makahanap ng tubig para mabuhay. Ganyan daw dapat katindi ang pananabik ng kaluluwa natin para sa Diyos, isang malalim at matinding pangangailangan na siya lang ang makakapuno. Kaya ito yung tanong na kailangan nating harapin. Ganyan na ba kalalim ang pagkauhaw natin sa Diyos? Isang tanong na kailangan nating sagutin ng tapat sa ating mga sarili. So itong malalim na pagnanasang ito, hindi lang ito basta emosyon. Ito ay isang aktibong paghahangad na makilala ang Diyos sa isang personal na paraan base sa karanasan. Ito yung pagsuko ng ating walang kayang sarili sa Kanya na makapangyarihang magligtas. So sa huli, pagkatapos nating lumapit ng may katapangan, magtiwala na parang bata at magnasa para sa katuwiran, ano na ngayon? Ano ba talaga ang matatagpuan natin? Ano ang naghihintay sa atin sa trono ng biyaya? Ito ang mga pangako. Habag na hindi nauubos, biyayang sapat na sapat para sa bawat pangangailangan, kapatawaran at tulong.
karunungang mula sa langit at isang pamanang walang hanggan. Ito yung mga kayamanan na naghihintay para sa sinumang lalapit. Pero alam nyo, higit pa sa lahat ng mga biyayang ito, ang pinakamahalaga ay ito. Ang Diyos mismo, ang nagiging katulong at tagapagtanggol natin. Yung relasyon sa Kanya, ang tunay na kaloob na matatagpuan sa trono. Kaya bilang buod, ito yung paglalakbay natin. Una, lumapit ng may katapangan dahil kay Kristo. Pangalawa, magtiwala ng may kapayaan tulad ng isang bata. At pangatlo, magnasa ng may kabuuan para sa Kanya higit sa lahat. Kaya iiwan ko kayo sa tanong na ito. Kung ang paanyaya ay bukas na, kung ang mga pangako ay totoo, at kung ang daan ay malinaw na, ano pa ba ang pumipigil sa'yo na lumapit sa trono ng biyaya? Sa mismong sandaling ito?